samahan mo na kita. Hindi na, kawawa na nga natin na yan. Naku, ano nangyari sa'yo? Mahal ko na siya ulit. Nagkaroon kasi ako ng isang napakalungkot at nakakatakot ng panaginip. Si Juan ay pinatay ng 2 tao at hindi ko man lang nakita ang 2 mukha. Si Juan ay tinapon sa isang malalim na balon. Na ba lumilipas, hindi na tayo nagsasama-sama sa pagkain, di ba mga kapatid? Kaya ka na naman, Juan. Ikaw nga ang bunso namin, Juan. Ganyan ka makapag-isip. Mukha ka pang mas matanda kay Don Brendo. Hindi nyo ba alam na ito ay isang napakapanganib na sitwasyon sa Galbania? Sino na lang ang susunod na hari kung mamamatay ang ating ama? Hindi siya mamamatay, hindi. Paano mo naman yun na masasabi, Kuya, kung malalaman ito ng ina, gagot ka sa kanya? Hindi mo dapat tinatanong kung sino ang susunod na hari. Ako ang panganay dito, kaya ako ang masusunod. Kayo ni Juan ang magiging alipin ko at hindi na kayo makakapagtanong pa sa kapangyarihan. Ako na lang talaga ang mukhang bata sa magkapatid. Salamat at nakarating kayo dito. Maraming salamat talaga. Walang anuman po, mahal na Reyna. Sa ito napakapambihirang sakit. Hindi pa po kami nakakaranas ng gantong sakit. Hindi kaya ito ay isang gawain na mangkukulam. Albularyo lang ang nakakaalam. Albularyo? Sinong albularyo? Mahal na rin ako po si Isidoro. Pinatawag niyo po ba ako? Oo, maraming salamat sa Diyos at nakarating ko sa palasyo. May malubang sakit ang asawa ko. Maaari niyo ba siyang tingnan? Siyempre na rin. Ano ang kanyang sakit? Hindi ko po mapapagaling, ngunit alam ko kung ano ang makakapagpagaling sa Ano po ito? Ang sakit ng hari ay dulot ng bangungot. Ang ibong Adana, ang awit ng ibong Adana ang makakapagpagaling sa kanya. Sa bundok Tabor, ang punong Piedras Platas. Nag-aaral ka ba? Hindi, meron nang unahan. Kaya ano po ba pinanap mo? Oo nga kuya, parang si Juan. Siguro nabasa niya natin yung libro dito. Sige, sabihin mo sa akin mo ni Juan. Ano ang ibong adan? Ibon po siya kuya, may bagang ibon na kumakanta. Nakatupon po ito sa bundok Tabor. Kaya kanyang pakinggan na ang huli mo at makatulog ka. Dito magsisimula ang dulo dahil kung nabawasan ka na, maging buhay na bato ka. Yes, dahil daan naman na. Uligid, kailangan natin yung ibong ito. Ito lang ang mahanap ang ibong ito. Ito lang ang magpapagaling sa ating ama. Ang korona ang nakatulog. Gusto ko ako lamang ang mag-ahari sa Galbania. Kung sasabihin ko na gusto kong maging hari ngayon dahil mamamatay na ang aking ama, magagalit sa inyo. Gusto kong kunin ang pagtitiwala nila, lalo na kay Ina. Ano kaya ang ibong hadari? Ba napakagin na gumising ngayon ina? Gusto ko sana itabag sa mga sandali natin na puntahan ang bunang tao at kunin ang ibong anak. Huwag mo na silang sayahin. Ako na lang ang pumunta. Sigurado ka ba anak? Napakalayo na kung Tabor. Kakayanin ko ito inay. Ano na lang ako ng pinakamasarap na tinapay at pinakamataas sa gabi. Ihanda ang aking pinakamalakas. Masusunod po, mahal kong anak. Uy, Maris, anak, meron ka ba dyan natitirang kahit onting maliit na tinapay o tubig? Kahit tagal ko na di nakakain at di nakakainom, sana ay maawa ka sa akin. Kay layo pa nga ng lalakbayin ko. Kung ibibigay ko ang baon ko, ako ang magiging kawawa. Ano ang kakala mo sa akin? Gago!
masyadong malayo ang bundok tabon. Kakayanin ko rin na. Nabuhan niya ang pinakamatamis na tubig at pinakamatamis. Hinandaan niya ang pinakamatamis. Sige, anak. Ring, ring. Chinese Titira kay konting pagkain dyan. Wala na ako natitirang konting pagkain at ba't naman kita bibigyan ng pagkain eh wala ka namang kwentang tao. Ano ba yan? Wala pa yung ibong Adarna. Makatulog na muna. Ito na nga pala ang kubo na tinutukoy niya. Maliit sa labas, ngunit malaki at ginto sa loob. Parang pamilyar ata ito. Tingin mo na ang tinapay at tubig na binigay mo. Niloloko mo ba ako? Haha. Ano ang sinasabi mo kanina tungkol sa aking gagamitin? Aba, hindi ordinaryong ibon ang kukunin mo. Mahiwaga siya at dapat lang may alam ka sa mga mahiwaga. Wala po talaga. Sana'y matulungan ninyo po ako. Oo naman, Juan, tinutulungan mo rin ako. Ito ang kutsilyo at ang pitong dayak na gagamitin mo. Alam mo naman siguro kung anong gagawin, di ba? Opo. Na gagamitin mo sa paghuli sa ibon. Ipasok mo agad dyan sa hawla, gets? Opo. Huwag kang huminga sa ilalim ng puno. Dumiretso ka sa kubo, di gano'ng kalayuan sa puno. Doon mo makita ang mga gamit na kakailanganin din. Sige po, salamat. Mahiwaga talaga tong puno ito. Di pa ako nakakita ng ganito dati. Masyado pa atang maaga. Makatulog nga muna sa ilalim ng puno. Ah, ang sakit. Nakatulog na ang ibon. Ulihin ko na ito habang may panahon pa. Galing ko talaga. Teka, nasa ang mga kapatid ko? Salamat Juan, naligtas mo kami. Gusto, ikaw kami. Bayan. Walang anuman mga kuya. Halika dito, may papakita ko sa inyo. Ang bagong panalo. Swerte nyo na may kapatid kayo na kasing galing ni Don Juan. Salamat ulit, Bunso. Idol ka namin. Kuya, may problema ba? Wala. Ayoko nga kuya, sa panahon na kami sa atin. Tumigil ka nga. Sinigurado ko kapag ako magiging hari, bibigay ko sa'yo lahat ng babae sa darbanya. Taas natin ang ating atasan sa magiging hari ng darbanya, si Juan. Ano ba talaga kuya? Ikaw talaga, Diego. Palabiro ka. Sige mga anak, batiin ko ulit si Don Juan. Mag-ingat ka sa iyong pag-uwi na nangyayari masama. Ha? Sige na nga, paalam na. Salamat naman na hindi pumasok sa isip mo na bugbugin si Bunso. Ayoko nga. Mahal ko si Juan at huwag lang natin ang ating buhay sa kanya. Huwag mong pahal. Look.